Hey guys, good morning. Today is my day off. One day off lang. At ngayon ay nandito ako sa bahay syempre. Nagluluto ako ng almusal ko. Hotdog at saka itlog. Yes, yan ang aking almusalin. Tapos kanin. Magkukwentuhan tayo kung gaano kaseryoso ng buhay. Okay, para sa mga kabataan dyan, magsisimula pa lang sa kanilang mga buhay, magsisimula pa lang bilang mga magulang, o nag-iisip pa lang na maging magulang, nakikiusap ako sa inyo. Ihandaan nyo yung mga sarili ninyo, okay? Mag-ipon kayo. As soon as pumasok na kayo sa mundo ng pagtatrabaho, simulan nyo na ang pag-iipon sa buhay, okay? Simulan nyo na ang paghahanda sa buhay ng kapirahan nyo, ng retirement nyo. Aray! Para hindi ganun kahirap ang buhay. Dahil sabi ko sa inyo, napakahirap mabuhay sa mundong ito. Hindi siya ganun kadali. Napakamahal ang mabuhay sa mundong ito. Hindi siya libre, okay? Napakamahal. Ngayon, mas lalo kong napatunayan kung gaano kamahal ang mabuhay sa mundong ito. Simula ng ma-ospital si nanay. Okay? Lalo na pag na-ospital kayo, sabi ko sa inyo, kakailanganin nyo ang pera eh. Yes. Kahit pa sabihin na libre na nga ang medical, libre na nga yung bill sa hospital. Grabe. Ang naging bill ng nanay pala ay nasa 160,000 pesos daw. Okay? Pero, nag-zero bill. Yun ang kagandahan. Kumbaga, ang hindi na lang nasagot ay yun ngang BiPAP machine na kinailangan ko pang bilhin. Nasa 39K yun. Tapos yung mga gasusin pa daw nila kuno. Grabe. Ito pa ang nakakasama ng loob, nakakasakit ng loob, okay? Marami kami magkakapatid. Siyam kami magkakapatid. Kaya hindi totoo na pag marami kayo magkakapatid ay sabi ng ate ko noon the more the merrier daw. Hindi totoo. The more the big burden that you carry, ganyan. Mas malaki at mas mabigat yung responsibilidad na dadalhin mo kapag malaki kayo, kapag malaki ang pamilya mo. Okay? Yun ang pinagdaraanan ko ngayon. Dahil nga, hindi na ihanda ng magulang ko ang kanyang buhay, pagtanda ng nanay ko, ang kanyang kapirahan. Okay? Tumanda siya na talagang wala, ni singkong duling. Nakaasa talaga sa mga anak. And sobrang hirap noon para sa akin, okay? Dahil ako ang nagdadala noon ng bigat noon. Yun nga, ang kinasasama ko pa ng loob ay ang dami naming magkakapatid na kailangan ko pa rin sustentuhan, suportahan para lang alagaan si nanay dahil daw nga wala silang trabaho at lalo na daw hindi makakapagtrabaho dahil nga daw kay nanay. Ginamit pang dahilan ng nanay ko ay samantalang ilan na silang walang trabaho. Noon pa naman wala na silang trabaho. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi nila na kayang pagsabayin ang magtrabaho at, yung mag-multitask ba? Kung, okay, kahit dati pa, wala talaga silang mga trabaho. Yun, ilan yung mga walang trabaho doon yun na nakakainis. Sabi ko, hindi ba nito alintana ng mga kapatid ko kung gaano kahirap ang buhay? Ni pangkain nga daw nila, wala sila. Ni pamasahe, pag lalabas at bibili daw ng pagkain or bibili ng gamot ni nanay, wala daw sila. Nakakasama ng loob. So yun, kaya sabi ko ay hindi rin maganda pag maraming mga magkakapatid, lalo na kung mahirap ang buhay. Okay? Okay lang kung halimbawa ay marami nga kayong magkakapatid, pero lahat ay maganda ang buhay. Napakadali no, napakaganda. Kasi pag ganun, ibig sabihin ay, anong tawag dito? Magiging madali yung pagtulong, kumbaga. Dahil makakakuha ka ng maraming tulong sa mga kapatid. Kaso ay wala. Yun. Parang dapat ko pa daw ipagpasalamat na may nag-aalaga kay nanay. Parang ganun pa lumalabas, kakapalang pes talaga. Yun. Pero sabi ko, oh my God. Yung isa ay may pamilya na, kadikit lamang nila ang bahay. Sa kadikit ng dingding, isang dingding nila. Sabi ko, grabe. Paano ka nabubuhay? Bakit ganyan ang ang pamumuhay mo sa mundo? Hindi ba dapat ay wala kang choice? Kailangan mo mag-multitask. Kailangan mo magtrabaho pa rin dahil nga may sarili ka ng pamilya. Kahit pa sabihin na may sakit yung anak mo, lalong kailangan mong magtrabaho kahit sa bahay lamang para kumita ng pera. Dahil paano mo tutulungan yung anak mo kung ganun? Kaya nga mahalaga na ihanda muna ang sariling buhay
ang sarili bago ka magpamilya. Magtrabaho, mag-ipon, sabi ko nga, at ihanda ang retirement. Kung ikay papasok sa pagpapamilya, buuin mo muna yung sarili mo, pagandahin mo muna yung sarili mo, siguraduhin mo muna na ikaw ay buo. Nagkaroon ka ng meron kang ipon, pera, sarili mong, bahay, para hindi mahirap ang pagtulong pag ikaw ay nagkaroon na ng pamilya mo. Para hindi maging mahirap pag ikaw ay nagkaroon na ng pamilya mo. Okay? So, maging mahirap talaga para sa iyo ang lahat dahil ang ginawa mo ay nag-add ka lang ng mga problema sa buhay nang hindi mo sinolusyonan. Okay? Kaya ngayon ay nahihirapan yung kapatid ko o yung ilan sa mga kapatid ko doon. Lalo pa ngayon na nagkasakit si nanay, lalo nang nadagdagan yung hirap nila kasi nga hindi sila nagtrabaho buong buhay nila at hindi sila nag-ipon buong buhay nila. Hindi nila inihanda yung buong buhay nila. Samantalang ako, sinikap ko yun na maihanda para sa sarili ko dahil nga nakita ko na yung pinagdaanan ko. Nakita ko na yung pinagdaraanan ko ngayon. Nakita ko na yung hirap na pinagdaraanan ko ngayon dati pa simula ng pagtulong ko sa magulang ko. Hindi siya ganun kadali. Okay? Lalo na kung ikaw ay may sarili ding pinagdaraanan sa buhay at tinaharap sa buhay. You know? Kaya naiinis ako. You know? Buong buhay ko, hindi ako umasa kahit na kaninong tao. Sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, hindi ako umasa. Talagang inihanda ko yung sarili ko sa lahat ng mga pwedeng mangyari sa buhay ko. Dahil nga, nakita ko na sa nanay ko eh. Ayaw kong mangyari sa akin yun. Nakita ko na sa nanay ko na kapag ganito ang ginawa ko, ganito rin ang mangyayari sa akin at sa anak ko. Kapag hindi ko rin inihanda ang sarili ko, ay ang magiging kawawa din ito ay ang anak ko. Ayaw kong mangyari yun. Ayaw kong maging kawawa din yung anak ko pagdating sa akin, sa mga gastusin. Ayoko na dalhin din niya yung bigat na pinagdaraanan ko ngayon. Dahil nga sa hindi ko naihanda yung sarili ko, ayokong pagdaanan ng anak ko yun. Dahil napakahirap. Alam ko ang pakaramdam, napakahirap. Lalo na sabi ko nga kapag ikaw ay may anxiety, sobrang hirap. Okay? Tapos, wala ka pang pera, lalong mas magiging mahirap ang buhay. Kaya para sa mga may anxiety, sa pinagdaraanan, the only way na makakaya nyo ang buhay ay labanan nyo ang buhay. Sa papaanong paraan? Sa pagsusumikap, sa pagtatrabaho, sa pag-iipon, para ikaw ay gumanda ang buhay, okay? Para magkaroon ka ng pera, magtrabaho, mag-ipon upang ikaw ay makalaban sa buhay. Napakahalaga ng pera sa buhay ng tao, okay? Para ikaw ay makalaban. Para pag halimbawa ay, sabi ko nga, nagkasakit ka, hindi ka makapagtrabaho, yung perang naipon mo, yun ang tutulong sa iyo para mabuhay pa rin. Para ikaw ay makalaban pa rin sa mundong ito. Okay? Yun ang hindi maintindihan ng ibang mga tao. Yun ang hindi nila maintindihan. Okay? Yun ang parati kong sinasabi sa aking mga kapatid, sa kanilang lahat. Sabi ko, magtrabaho kayo. Mag-ipon, ihanda ang buhay dahil kakailanganin nyo yan. Dahil sabi ko nga, yan pa rin ang kaharapin ninyo pagdating ng panahon. Pero hindi sila nakikinig sa akin. Parang baliwala sa kanila. Tapos masama ang ugali ko pag nagsalita ako. Masama ang ugali ko pag nagsabi ako ng ganun. Dahil katwiran nila ay ako daw ay masakit magsalita. Tinutulungan ko lamang sila na ma-guide yung mga buhay nila para hindi sila nahihirapan sa buhay. Anong mali doon? So yun, hindi nila maintindihan yun. Nagsalita ako sa kapatid ko. Sinabi ko yun sa kapatid ko, wala, nagalit sa akin. Dahil ako daw ay masama ang ugali, masakit magsalita, ano pa. Kasi hindi nila nararamdaman yung bigat na pinagdaraanan ko ngayon. Kasi nga, wala eh. Itong iba kong mga kapatid, umidad na ng 30, 40, ayun. Wala pa rin nangyari sa buhay, hindi nagtrabaho, nag-ipon. Sabi ko sa isip ko, paano kayo pagtanda ninyo? Pero sinabi ko rin doon sa isa kong kapatid. Sabi ko, isa pang kapatid, okay, kasi nga marami kami, diba? Sabi ko, humanda na kayo. Pag nawala ng mga magulang natin, ninyo, kasi nga magkaiba kami ng tatay, diba? Yung tatay nila ay matanda na rin, nasa 76. Sabi ko, pag yung tatay nyo ay nawala, sabi ko sa inyo, pasensyahan kayo, hindi kayo natuto sa mga buhay ninyo.
ay hindi pa rin kayo matututo sa mga buhay ninyo. Hindi nyo pa rin maayos ang buhay ninyo. Wala na kayong tatakbuhan sa susunod. Wala na kayong anong tawag doon? Wala nang tutulong pa sa inyo sa susunod. Wala na kayong iiyakan sa susunod. Wala na kayong, alam mo yun, pag mangangailangan kayo, nandyan yung mga magulang ninyo na kahit hirap na hirap ay natutulungan pa rin kayo. So, ang swerte nila, lumaki silang may mga magulang. Alam mo yun? Ako, wala. Hindi naman ako nagkaroon ng magulang. Meron ako magulang, sabi ko nga, pinili sila, di ba? Pinili sila dahil nga sila na yung pangalawang buhay eh. Sila na yung pangalawang pamilya. Anong magagawa ko? Wala nga isiksik ko yung sarili ko sa kanila. So, pinili sila. Tapos, anong ginawa nila? Wala silang ginawa para tulungan yung sarili nilang magulang. Kakabwisit. So, yun. Sabi ko kainaman ng mga isip nitong mga ito. Hindi ko alam kung bakit parang hindi nila alintana kung gaano kahirap ang buhay. Parang hindi nila naiisip na, kailangan pala ng pera sa mundong ito. Kailangan pala ng nang meron ka naipon para hindi ganun kahirap ang pamumuhay. Hindi nila naisip yun. Tapos ngayon, ito na nga. Hindi pa masahin nila. Yun lang itutulong nila, pangkain nila araw-araw, hindi pa nila maibigay sa magulang nila para matulungan yung magulang nila. Simula pagkabata, ganun na sila. Hihingi ng pamasahe sa kapatid naming isa na lalaki para lang kumilos. Hihingin pa yung pangkain nila para lamang kumilos. Grabe. Sabi ko, oh my God, hindi ko kayang ginagawa ng mga ito. Hindi ko alam kung paano sila nabubuhay ng ganong pamamaraan dahil hindi ko kaya yung ganon. Hindi ko akalain na may mga ganon palang talagang tao sa mundo na parang walang pakialam sa pangyayari sa paligid nila. Yun. Ako hindi ganong mamuhay. Ako yung laging pinag-iisipan ko kung anong mangyayari sa akin pag ako ay nawalan ng trabaho, pag hindi na ako makapagtrabaho, pagdating ng panahon, pag ako ay tuloy ng tumigil pagtatrabaho, yun ang iniisip ko, yun ang pinaghahandaan ko. Ganun ako. Yun. Ay, salamat na lang at nakakapaglabas ako ng aking saloobin sa buhay. Yan, maraming salamat po sa pakikinig. Ako ay kakain na. Okay? Salamat po, bye!